Naku naman, kung alam ko lang na ganoon kayo kahirap, hindi na sana ako pumunta. Tao ba ang pwedeng tumira sa ganitong lugar? Eh di wag na. Sa tingin ko pa lang dito, hindi ko na ma-imagine kung gaano kapangit at kadukha ang magulang mo. Tubig! Dalian mo! Sige na. Nandito na rin naman ako. Ngayon, kakausapin ko ang magulang ni Licheng ng malinawan. Mga taong katulad nila, na buong buhay ay nagpakahirap, tapos sa ganitong lugar pa rin nakatira. Paano nila nagawang ipatawag ang magulang nila kay Licheng? Sundin natin ang gusto ni Qiao Yun. Tara na, sa ganitong klaseng lugar. Natatakot akong baka mahawa ako ng kahirapan. Tara na. Ah! Opo. Teka. Wisit na relo to. Milyon-milyon ang ginastos ko dito, bakit hindi ko matanggal? Boss Lee. Dito ka pala nakatira? Sa ganitong lugar lang pala? Ikaw ba yan, anak? Tara, upo ka. Kukuha muna ako ng prutas para sa inyo. Upo ka muna. Magulang mo, dito sila nakatira? Baka naman, may dala silang virus? Huwag kang mag-alala. Sa susunod, bihira na lang tayo umuwi dito. Magiging buhay naman tayo. Huwag mo na siyang intindihin. Anong sinasabi mo, anak? Wala lang. Kumain ka ng prutas. Pasensya na po. Ito pong prutas ninyo, masyadong mura. Mga bagay ng mahihirap. Hindi ako sanay. Ganyan ka ba? Hindi kaya mabuko? Anong kinakatakot mo? Mga prutas lang naman. Hindi niya alam kung magkano. Itong mangosteen mula sa Arctic. Sa atin, mahigit 80,000 pesos ang isang kilo. Ito na ang pinakamura dito. Talagang hindi ka natatakot na malaman niya? Kakainin lang naman ang prutas. Sino ang nakakaalam kung mahal o hindi? Pampalakas din ito para sa anak natin. Hindi naman natin pwedeng ipagkait sa kanya. Oo, mura nga talaga. Ma, nasaan si Papa? Heto, umuwi na ang papa mo. Jiangwo, halika na. Girlfriend ng anak natin. Ikaw si Qiao Yun, di ba? Kumusta? Ang red packet. Oh. Qiao Yun, ito, mula sa amin ni Tita. Red packet para sa'yo. Huwag kang mahiya, tanggapin mo na. Qiao Yun, buksan mo ang red packet, tingnan mo. Sasabihin ko rin sa inyo ang isang bagay. Itong batang ito, alam niyang ang tatay niya ang pinakamayaman sa bansa. Hindi ko alam kung gaano siya kasaya. Tito, tita, ayoko nang mag-aksaya ng oras. Diretso na lang ako magsasabi. Sana, tito, tita, kayo, wag na ninyong gambalain si Licheng sa hinaharap. Ang estado ni Licheng ngayon at ang agwat ninyo ay napakalaki na. Sa hinaharap, mas mabuti na huwag na kayong masyadong magkita. Xiao Cheng, ganito rin ba ang iniisip mo? Nakapasok ako sa Yining Group, ang number 1 sa bansa. Mahusay naman ang trabaho ko ngayon. Ang ginagawa ninyo? Pabigat lang sa akin. Siya. Pinag-aral ka namin ng ilang taon. Ngayon, malakas ka na. Pabigat na kami sa iyo. Sige na nga, anak, kumalma ka. Paano naman kami magiging pabigat sa iyo? Ang tatay mo at ako. Ako at ang tatay mo? Kahit hindi kami mayaman, hindi ka naman namin pinaghirapan, di ba? Ma, iba na ngayon. Bakit mo sinasabi yan? Ang kailangan ko ngayon hindi lang pagkain at damit. Ang kailangan ko ay koneksyon at resources. Mabibigay ba ninyo yon? Ang mga yon? Kayang ibigay ng tatay ni Qiao Yun. Tama, gusto ko talaga si Licheng, pero ang pamilya namin, hindi naman charity. Tingnan ninyo, wala nga kayong disenteng bahay na maipagmamalaki. Bakit ko kayo tatawaging nanay at tatay? Meron naman kami niyan. Li Cheng, nakahanap ka ng mayamang pamilya sa labas, nakakilala ng ibang magulang, hindi mo nakilala ang totoo mong magulang? Pa, kung ganyan ang sasabihin mo, wala na akong sasabihin pa. Anong sinasabi mo sa tatay mo? Umalis ka na. Akala mo ba gusto kong manatili dito? Ang pagtanggap ko na manatili dito, pabor na yon sa inyo. Ayaw ninyo ng respeto. Licheng, alis na tayo. Qiao Yun, Li Cheng, kung lalabas ka ngayon sa pintuang ito,
Ako si Li Jianguo. Wala nang anak na Li Cheng. Pa, ikaw, ako. Ay, naku. Siya. Tama na. Kasalanan mo rin ito. Pinagtatakpan mo ang anak natin. Akala niya talaga ordinaryong pamilya lang tayo. Kung sinabi mo ng maaga, hindi sana nangyari ito. Sa red envelope na ito, may check na 1 bilyon. Kung binuksan lang nila, alam na sana nila ang lahat. Huwag na. Huwag ka nang magalit, sabi ng tatay ko. Basta't ikaw ay makikipaghiwalay sa kanila, lahat ng ari-arian niya ay sa atin na. Ang assets ng tatay ko ay 1 bilyon. Asawa ko talaga ang nagmamahal sa akin. Kung sakaling may anak talaga akong walang utang na loob, ang imperyo ng negosyo ko ay ibibigay ko pa sa ibang tao kaysa sa kanya. Sige, pumunta tayo roon. Hoy, G. Lee, ito. Ay, naku. G. Lee, Ginang, magandang araw po. Paumanhin po talaga. Dapat kayo pa ang pumunta rito. Tingnan ninyo. Halika. Sige po. Tama na. Diretso na lang ako. Bagamat ako ang investor ng kumpanya ninyo, pero ang company anniversary ninyo ay hindi ko pupuntahan. Hindi, pero ako'y. Ano ba ang tingin ninyo sa sarili ninyo? Isang maliit na kumpanyang may market value na ilang daang milyon lang. Karapat-dapat bang mag-aksaya ng oras ko? Pumunta ako rito para linawin sa iyo, sa hinaharap. Maliban sa pag-uulat ng kalagayan ng kumpanya, huwag mo na akong kausapin. Aalis na ako. G. Lee? Oy, Ginang. Anong nangyari kay G. Lee ngayon? Mukhang hindi maganda ang mood niya. Ngayon kasi, dinala ng anak namin ang nobya niya sa bahay. Yung nobya, ayaw sa amin. Ano? Sino bang babaeng bulagang yon? Ang tanga-tanga naman. Kahit ang tahanan ni G. Lee ay hinahamak. Hey, Mahaba ang kwento. Sige na, umalis na si Jilly. Ako naman ay aalis na rin. Tandaan mo ang sinabi niya. opo. Ang mga salita ni G. Lee ay talagang tatandaan ko. Ingat po kayo. Oy, anong nangyari? Anak? Sabihin mo sa kanya, imposible. Kailangan bumili ng bahay para sa kasal. Kung hindi kayang bumili, magpakalayo kayo. Uwe, anong klaseng basura yan? Wala man lang maibigay. Gusto pang pumasok sa pamilya ko. Akala ba nila charity worker ako? Talaga namang, ay. G, Lee, bakit po kayo bumalik? Hehe. Umalis ka. Paumanhin po. Hindi ko alam kung sino bang babaeng bulag ang ganoon katanga na hinahamak pa ang anak ni G. Lee. Ganitong klaseng swerte, bakit hindi pa dumating sa akin? Nanay, tatay, nakauwi na kayo. Tara, kain na tayo. Kapag bigla kang mabait, may hinihinging kapalit yan. Jay, yun kanina hapon, ako ang may kasalanan. Wala rin naman akong magagawa, di ba? Totoo namang may kaya ang pamilya ni Kiao yun. Talagang ako ang nakalamang sa kanya. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Hindi pa sigurado kung sino ang nakalamang. Tama na. Nagsorry na ang bata. Matigas pa rin ang mukha mo. Tay. At saka, ikaw naman ang dahilan nito. Akala ng bata nakalamang siya sa babae. Medyo nagpabango lang ng konti. Normal lang naman yun, di ba? Sige na. Halika tay, halika, halika. Upo. Tay, nanay, may isa pa akong magandang balita. Pumayag na si Kiao yun na pakasalan ako. Narinig mo ba? Magandang balita ito. Matutuloy na. Anong matutuloy? Hindi pa man napapasok sa pamilya, ganyan na ang trato sa atin. Pagkatapos ikasal, hindi mo alam kung anong gagawin sa atin. Hoy, tay, huwag kang mag-alala. Talagang hindi mangyayari yun. Pinaghirapan niyo akong palakihin. Paano ko kayo papahirapan? Ayokong magdusa kayo. Tay, alam ko. Sa mahabang panahon, para sa akin, pinaghirapan mo rin. Ako, gusto kong magpasalamat sa'yo. Naging responsable na ang bata, di ba? Tay, Ang bait talaga ng bata. ganito kasi. Tay, nanay. Sabi ng pamilya ni Kiao Yun, kailangan daw nating mag-provide ng bahay para sa kasal. Kaya gusto kong bumili ng bahay. Ay, sige. Dapat lang, sa totoo lang, matagal na namin. Ang ipon namin, hindi rin kalakihan. Pero malaking bagay ang kasal mo.
Bilang magulang, kung kaya naming tumulong, talagang tutulong kami. Sige, kung ganoon, usapang tapos na. Oy. Mahal, bakit ka napunta rito? Ito ang subdivision natin. Hoy, G, Lee. Kayong dalawa, saglit lang ha. Hehe. G, Lee, G. Hoy G, Lee, palagi kang pumupunta dito. Bibili ka ba ng bahay? Lee, Lee. Oo, ako nga. Bibili ako ng bahay para sa kasal. Oo. Paki-introduce naman sa amin. Hoy, yung mga property ng Yineng Group, lahat yon ay nakatuon sa high-end na konsepto. Hoy, tingnan mo, yung building na yon, 6 na kwarto, 3 sala, 13 milyong piso lang para sa buong pamilya. Sakto lang. Hoy Jiangwo, maganda ito. Bagay ito. Tayo lang ang titira. Sakto lang. Anong sakto-sakto? Wala namang ganoong pera ang anak natin. Hoy, ang dami-daming bahay dito. Bakit ito lang ang ipinakikita mo? Ay nako, kasi yung boss namin, binili na lahat ng ibang villa dito sa buong subdivision, sabi niya, para sa anak niya pag nagpakasal. Ang swerte naman. Kung ang mga magulang ko ay ganun kagaling, tay. Tingnan mo, ang galing ng tatay ng iba. Ipabebenta natin ang bahay. Saan naman kami ng nanay mo titira? Huwag kang mag-alala. Sigurado akong mas maganda ang ipapaayos ko. Hindi ko naman kayo pababayaan. Pag-iisipan ko muna. Nagdadalawang isip ka pa? Pinag-aral ninyo ako. Tulungan ninyo na lang ulit ako. Ikaw, ano ba ang sinasabi mo? Parang may utang pa kami sa'yo. Siyempre naman, yung mga ipon ninyo, yung pera, pati bahay, sa akin lahat yan pag wala na kayo. Bigyan mo muna ako. Ano? Ikaw? Sige, pag-isipan mong mabuti. Ikaw. Ikaw. Mahal, ano pa ang iniisip mo? Hindi naman tayo nagkukulang sa bahay. At saka, anak, malinaw naman na gusto tayong dalhin sa mas magandang bahay. Bakit ka pa nagagalit sa kanya? Gusto ko lang. Ay nako, wag na yung gusto-gusto. Tama naman ang sinabi ng anak. May punto siya. Isa lang ang anak natin. Kung hindi mo siya tutulungan, sino pa ang tutulungan mo? At saka, bibili siya ng bahay na malaki. Malamang gusto niyang sama-sama tayong tumira. Mas maluwag ang bahay na yon. Siguradong mas komportable tayong titira. Sige, papayag na ako. Tara na, kunin natin ang titulo ng bahay. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang mga buyer. Mabebenta na ito ngayon. Kaya pala. Plano mo na pala ito noon pa. Siyempre naman. Sige, tara na. Tara. Hehe. Anak, village ang yuntang yipin. Ang pera mula sa pagbenta ng bahay natin, sapat lang para sa down payment. Kailangan ba natin ng ganoong kagandang bahay? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa monthly amortization. Para sa lalaki, mabuti na may konting pressure. Mabuti yan. Mamaya, pupunta tayo sa bagong bahay. Kahit hindi ito kasing ganda ng mga mansion natin dati, binili ito ng anak natin. Magpanggap kayong nagulat. Mahirap para sa anak natin na makabili ng malaking bahay. Huwag nating siyang biguin. Huwag kayong mag-alala. Ihahatid na tayo ng anak natin sa bagong bahay. Masaya nga tayo. Oo nga, lumaki na ang anak natin. Nagtagumpay na siya. Binabati ko kayong tatlo sa pagiging homeowner ng Yuntang Yipin. Tito at tita, napakaswerte ninyo. Napakagaling ng anak ninyo. Nakabili ng napakalaking bahay para makasama kayo. Hindi. Mabait lang talaga ang anak namin. Gusto niya talaga kaming ilipat sa bagong bahay. Hahaha, ma, pa. Ano ba ang sinasabi ninyo? Tito, Anong ginagawa mo dito? ito. Hindi na muna kami makikialam. Kailan ko ba sinabi na dadalhin ko kayo sa bagong bahay? Para ito kay Kiao Yun at sa mga magulang niya. Hindi na ninyo kailangang sumunod sa akin. Ay, nakalimutan ko. Pasensya na, ma, pa. Nakagulat ka naman. Sabi ko na, hindi gagawa ng ganyan ng anak natin. Ay nako. Tama na. Maling hinala lang pala. Hindi ganoon ang anak natin. Nakatanggap ng 2,000 piso sa WeChat. Ano ibig sabihin nito? Yung 2,000, pa. Mag-upa na lang kayo ng bahay. Makakakuha kayo ng mas maganda. Ano sa tingin nyo? Mabait naman ako sa inyo, di ba? Ikaw, yun pala ang balak mo. Ngayong nakuha mo na ang bahay, paaalisin mo na kami ng nanay mo? Para kaming basura? Anak, magkakapamilya tayo. Sobra na ang ginagawa mo. Ma,
Huwag ka nang magulo, Ma. Napag-usapan na namin ni Kiao yun. Pagkatapos naming ikasal, hindi siya titira kasama ninyo. Sabi niya, madumi. Madumi? Madumi raw. Ikaw rin, madumi sa tingin mo? Sa totoo lang, ikaw mismo ang ayaw sa amin. Ano ba ang maganda sa tatay ng iba? Pera lang naman ang habol mo. Patitigilan mo na ba kami, ang sarili mong magulang? Pareho ba yun? At saka, hindi ba't nagpadala ako ng 2,000? Malaki-laki na rin ang 2,000 kada buwan. At saka, nakapasok na ako sa Yineng Group. Hindi na tayo magkasing level. Isa ka lang namang trooper ng tricycle. Akala mo, paano ka nakapasok sa Yineng Group? Kung hindi dahil sa akin, makakapasok ka ba? Ngayon, lumalakas na ang loob mo? Itataboy mo na lang kami? Ako si Li Jiangguo. Bakit nagkaroon ako ng anak na walang utang na loob? Pa, huwag kang magmalaki. Ang pagpasok ko sa Yineng, dahil yan sa kakayahan ko. Pinaghirapan ko ang posisyon ko. Ano kinalaman mo doon? Isa ka lang namang trooper ng tricycle. Ano? May kakilala ka ba sa Yineng? Tama na. Mamaya, pupunta pa ako kasama ng magulang ni Xiao Yun para tumingin ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Kung magulo ka pa, mawawala rin ang 2,000. Sino ang may gusto sa marumi mong pera? Umalis ka na. Anak, anak. Siguraduhin ligtas ang chairman. Wala namang malubha. Medyo mataas lang ang blood pressure. Magpahinga lang siya sa isang lugar. Okay na yan. Sakto, may bahay sa Yuntang Yipin. Tara na, diretso na tayo sa loob. Opo. Sandali. Matandang to. Nakuha ko rin ang bahay. Kung hindi ka lang mahirap, nakapag-asawa na sana ako kay Xiao Yun. Naku po, napakagandang kotse. Sino yon? Naiinggit ako talaga. Kailan kaya ako makasakay sa ganito kagandang kotse? Hay nako, sana nabuhay ako sa pamilya ng pinakamayaman. Sige na. Parang malapit na. Xiaoshen, umuwi ka na. Magpahinga muna tayo dito. Si. Ay, ang ganda ng paligid dito. Li Cheng, tama nga ang hinala ko sa'yo. Ang bahay mo, nabili mo pa sa Yuntang Yipin. Nanay, tatay, sabi ko na nga ba, magaling si Li Cheng. Hindi naman. Sa mga taong nagtrabaho ako sa Yineng, nakapag-ipon naman ako ng kaunti. Hindi ba't may dalawa, mga magulang na mahirap na nanghihingi ng pera? Li Cheng sinabi ko na ito ng maaga. Sa hinaharap, huwag mo na silang ipakita sa akin. Narinig ko na mga super ng pedicab sila. Sa katawan nila, baka maraming bakterya. Sige, huwag kang mag-alala, Ma. Wala pa sa simula, anong tawag mo sa ma? Narinig ko na binigyan ni Boss Lee ang kanyang anak na lalaki. Dito rin binili ang bahay para sa kasal. Hindi ko alam kung may pagkakataon. Dumalaw sa kanila. Kung may pagkakataon, makipagkaibigan sa kanyang anak. Iyon ay isang malaking karangalan. Ay, maganda ito. Maganda ang pagpili ng lugar na ito. Pasok na tayo. Ay, Si, tatay, dito po. Secretary Shen. Ito, naalala ko bigla. May kakilala ako rito. Bibisitahin ko lang. Hoy, kayo muna rito ha. Si, Umalis na rin tayo? Hoy, oo nga pala. Yung mga magulang mong mahirap, wala ba? hoy, huwag kang mag-alala. Nangako ako sa'yo na hindi ko sila papupuntahin. Siyempre, wala sila. Tara na. Hey, sabihin mo nga, paano naging ganyan si Xiao Cheng? Baka nagkamali lang ng isip sandali. Anong ginagawa ninyo rito? Li Cheng, niloko mo ako. Hindi Ma, Pa, anong ginawa ninyo? Paano kayo nakapasok? Nangako ako kay Xiao Yun at sa pamilya nila na hindi kayo makikita. Hoy, bakit kayo ganyan ka? Walang ingat? Paano ako nagkaroon ng mga magulang na tulad ninyo? Anong pagkakamali? Ha? Nangako ako sa kanila na hindi kayo papapasukin, pero gusto nyo pa rin pumasok. Dapat ba kayong pumasok dito? Hindi ba kayo nagsabi sa iba na magulang ko kayo kaya nakapasok? Ano? Kahit wala kang utang na loob, hindi kami makakapasok? Ito yung dalawa sa pamilya nila na mahirap. Ang kulit-kulit naman.
Ganyan talaga ang mahihirap? Wala man lang hiya. Ina, sandali lang. Paalisin ko na sila agad. Ah, Li Cheng, kami ang tunay mong magulang. Pinaaalis mo kami? umalis na kayo. Ayaw sa inyo ni Ina, ni Kiao Yun. Hindi ito lugar para sa inyo. Ang galing-galing ng batang to. Kung lang may magandang pamilya siya, baka sakaling tumalon siya sa tagumpay. Oo, ngayong wala naman kayong maibibigay na tulong sa kanya, huwag niyo na siyang istorbohin. Tama ba, Li Cheng? Li Cheng? Tama si nanay. Li Cheng, kahit hindi ka namin nabigyan ng buhay na sagana, pero mula ng bata ka, kahit anong gusto mo, binigay namin, di ba? Nang sabihin mong bibili ka ng bahay, ipinagbili namin ang bahay namin. Walang kibo, binili namin para sa'yo. Ganito ba ang kabayaran mo sa amin? Hoy, Tingnan mo. Ganito ang mga magulang sa mahirap na pamilya. Wala man lang iniisip para sa anak. Ngayon, ano pa bang maitutulong ninyo kay Li Cheng? Kung gusto niyang umangat pa, sa amin siya aasa. Li Cheng ha, pag-isipan mong mabuti. Sino ba ang tunay mong pamilya? Li Cheng, pag-isipan mong mabuti. Kilala mo pa ba kami bilang mga magulang mo? Hoy, Tama na ha? Huwag magalit, huwag magsabi ng masasakit. Li Cheng, pag-isipan mo ulit ng maayos ha? Uuwi muna kami ng tatay mo. Pag-usapan natin ito mamaya ha? Hinto. Ang agwat ninyo at ng mayayaman gaano kalaki. haha. Sige. Ngayon ko lang makikita kung gaano kalaki ang agwat natin sa mga mayayaman. hoy, maghubad ka ng sapatos para malinis. Sige, hubarin. Huwag na. Mabaho ang paa mo. Maraming mikrobyo yan. Ayos. Ang ganda talaga. Kiao Yun, hindi namin kayang bumili ng ganito kagandang bahay. Ay, wow. Tingnan mo ang mesa. Cloisonne yang. Siyempre, sabi ko na nga ba, si Li Cheng ay napakagaling. Kung hindi lang sa mga magulang niya, sa dalawang pabigat na yan, nakabili na sana siya ng malaking bahay. Hoy! Huwag mong hawakan, baka mabasag. Oh, Ang ganda talaga ng malaking bahay. Kahit yung libreng bote, ay aabot sa 10,000. Mukhang hindi pa nakakakita ng maganda. Anong sinabi mo? Sinasabi mo na hindi ako nakakakita ng maganda? Nakikita mo ba ang supang ito, ha? Alam mo ba kung anong brand yan? Ang isang supang ito ay katumbas na ng 10 taon mong pagtitrisikad. Ikaw na walang pera ang nagsasabing, hindi ako nakakakita ng maganda? Sino ka ba? Anong ipinagmamalaki mo? nanay, tatay, anong pinag-uusapan ninyo? Humingi ka ng tawad kay Kiao Yun. Pahihingiin mo ako ng tawad sa kanya? Ha. Ikaw na isang tae lang ang kinakain nang babanta ka pa sa nagdudumi. Tay, bakit ka naging ganito? Anong klaseng ganito? Hindi nakakatakot ang kahirapan. Ang nakakatakot, galit ka sa mayayaman. Mahirap ba para sa'yo na aminin na magaling ang iba? Ha? Mali ba ang sinasabi ko? Itong bahay na ito, walang gustong bumili. Paano ka makikipagkumpetensya sa iba? Ha? Yung ibang bahay, hindi ba binili na ng pinakamayaman para sa kasal ng anak niya? Anong magagawa ko? Kung mayaman ka, bilhan mo rin ako. Buong buhay kong pinag-ipunan, sakto lang para sa down payment. Anong silbi sa akin ng mga magulang na tulad ninyo? Ito. Bangkang ito ay nagkakahalaga ng 100,000. Akala mo ba ito ay tulad ng basurang ilang piso lang sa inyo? Bangkang 100,000 ang halaga. Sa paningin ko, wala talaga itong pinagkaiba sa basura. Walang pinagkaiba. Ha? Ha? ₱100,000 yun na. Bayaran mo ako. Pera ko lahat ito. Kayong dalawang matatandang walang silbi. Bayaran ninyo ako. Oy? Parang mali. Yung subdivisyong ito, parang walang nakatira. Baka ito yung building? Hindi. Nilibot ko na ito yung pinakamaliit at pinakapangit. Paano magiging kay Boss Lee? Ay nako. Sige na, uuwi na lang ako at magpapahinga. Xiao Cheng, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon.
Basta humingi ka lang ng tawad, sasabihin ko sa'yo kung bakit itong florera sa paningin ko ay walang kwenta. Pwe, akala mo ba ikaw si Wang Duoyu? Ha? Sa buong buhay mo, ganito na lang ito. Magbayad ka. Bayaran mo ako. Aray, Anak, paumanhin. Hindi sinasadya ng tatay. Ayos lang. Ikaw ang tatay ko. Hindi kita kailanman pagagalitan. Napakabait ng anak ko. matanda ka na. Huwag ka nang nakatayo diyan. Magbayad ka. Sige, umalis na tayo. Itong anak na ito, ayaw ko na. May pera sila. Nagpadala ako ng 2,000 sa inyo noong araw na iyon. Gamitin mo na lang yung perang yon para bayaran ako. Hanggang umabot sa 100,000. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Ang down payment ng bahay na ito, ako ang nagbayad ng malaking bahagi. Ayaw ko na nun. Ituring na lang na pambayad sa nabasag mong florera. Pwede ba? Mula ngayon, kung may anumang problema ka, huwag mo na akong hahanapin. Si, usapang lalaki. Malaki ang napala natin! Kaya sa hinaharap, huwag nyo nang gamitin tong pera na to para makipagtalo. Ako lang ang bumili ng bahay na ito. Wala kayong kinalaman dito. Oo nga. Totoo. Nanalo ka. Ang laki ng kinita mo. Nakakuha ka ng down payment. Ang laki ng kinita mo. Anak, dahil lang sa kaunting pera, ganito na lang ang gagawin mo sa amin? Alam mo ba na ang buong bahay na ito, sa'yo talaga dapat? Nanay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Samahan mo na si Itay umalis. Hindi mo na kailangang magbayad. Kiao Yun, narinig ko. Ang mga bahay na ito, binili na lahat ng pinakamayaman para gawing bahay ng anak niya pag ikakasal. Kaya sa hinaharap, baka dito natin makatagpo ang anak ng pinakamayaman. Makipagkaibigan tayo sa kanya para may malakas tayong kakampi. Honey, ang galing mo talagang pumili. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka na nga. Kukunin ko na lang ang lahat ng ibinigay ko sa kanya. Pero siya pa rin ang anak natin yan. Matanda na siya. Dahil pinili niya ang landas na ito, dapat panagutan niya ang sarili niya. Anong nangyari sa inyo rito? Teka, maupo kayo. Maupo po kayo. Ay, ingat. Xiao Cheng, ano ba talaga ang nangyari? Si Li Cheng kasi yung mga walang hiya niyang magulang. Nalaman nilang bumili ng malaking bahay si Li Cheng, kaya sumunod sila ng sumunod dito ng walang hiya. Sumama sila rito. Mabuti pa nga kami, pinapasok pa namin sila. Tapos dito sa loob ng bahay, nanggulo at nagnakaw pa sila. Kinilabutan ako kanina. Ilang beses na ba naming sinabi sa inyo? Huwag makisalamuha sa mga mahihirap, hindi ba? Puro masamang ugali ang dala nila. Kapag nakisama ka sa kanila, matututo ka ng masama. Hoy, Li Cheng, yung bahay na pinili mo, maganda sa amin. Sa hinaharap, ikaw at si Xiao Yun, dito na kayo tumira. Ito na ang tunay ninyong tahanan. Naiintindihan mo? Pa, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Mabuti naman. Mahal, kanino ka lumabas kanina? Nakita mo ba? Yung chairman ng Yineng Group. Kanina nakita ko dito ang kanyang sekretarya. Akala ko, nandito rin si Boss Lee. Hinanap ko ng husto, pero hindi ko siya nakita. Dito na kayo tumira. Fully furnished na ang bahay na ito. Kumpleto na ang mga gamit. Ay naku, Ito ang magiging bahay ninyong mag-asawa. Hindi ba magiging abala? syempre, hindi naman. Gusto ko nga na ngayon na kayo lumipat dito. Li Cheng, mabuti. Mabuting manugang ka talaga. Hahaha. Sobra naman. Pa, ganito. Samahan ko kayo sa itaas para makita ninyo ulit. Mga magulang mo ba? Bumalik na naman? Alam ko na. Hindi talaga titigil. Ikaw pala, malinis ang perang ito. Ha? Ginoong Lee, ang natanggap naming reklamo ay tungkol sa pondo ng pagbili nyo ng bahay. May isang transaksyon na hindi malaman ang pinagmulan, kaya kailangan naming i-verify ng husto ang legalidad ng pondo. Sa panahong ito, ang bahay na ito kailangan naming bawiin. Hoy,
Paano nangyari yon? Oo nga, ang bahay na ito, dumaan kami sa tamang proseso. Paano magkakaproblema? Xiao Cheng, Opo, ano ba talaga ang nangyari? Ipaliwanag mo sa amin. hindi ko alam. Galing sa mga magulang ko ang perang ito. Pinag-ipunan nila yan habang buhay. Walang problema yan. Oh, Alam ko na. Mga magulang mo talaga. Hindi malinis ang pinagmulan ng pera. Xiao Cheng, sinadya ka nilang sirain. Alam ko na. Noon pa man, pagtingin ko sa kanila, hindi sila mukhang mabubuting tao. Pakiusap, umalis na kayo agad. Sige, anong minamadali mo? Xiao Cheng, alis na tayo. Huwag kang mag-alala. Ang developer ng proyektong ito ay ang Yineng Group. Kilala ko ang chairman nila. Ako na ang bahala dito. sige. Mga tanga. Hindi nila alam kung sino ang kinainisan nila. Boss Lee, ito po ang hinahanap ninyong kumpletong profile ni Li Cheng. May plano po ba kayo? Plano? Siyempre, pag-uusapan namin ng maayos. Sa employment registration form, yung column para sa mga magulang ay blanco pala, walang nakasulat. Ano? Si Li Cheng anak pala ng chairman. Actually, hindi naman ganoon. May palayaw si Li Cheng sa kumpanya. Tanggalin na lang. Ha? Tatanggalin? May problema ba? Opo, Uy, kanina, may sinabi kang palayaw. Anong palayaw? Daddy's boy. Ipaliwanag mo lang mabuti. Ano ba talaga ang nangyari? Si Li Cheng kasi sa opisina, madalas magsabi na napakagaling ng tatay niya, kaya nakapagpalaki ng napakatalino niyang anak. Na makapasok siya agad sa grupo natin pagka-graduate ay dahil sa tatay niya at mga ganoon. Tama ba ako? Nadala lang sandali ang anak natin. Sa tingin mo, dahil ba sobra siyang nagkagusto kay Jiang Qiaoyun? Itutuloy pa ba ang pagtatanggal? Umalis ka muna. Opo. Ano ang gagawin natin ngayon? Sasabihin na ba natin ang totoo? Obserbahan muna natin ng matagalan. Magandang umaga, Kuya Lee. Magandang umaga, Chengge. Magandang umaga, Chengge. Ay, Director, paumanhin. hindi. Kasalanan ko. Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Ano ba ngayon? Bakit ang babait ninyong lahat? Sino ang nakakaalam? Anong pinag-uusapan nila? Saan ako makakakilala ng chairman? Yung tatay ni Kiao yun ang kilala. Baka ang biyenan ko ang tumulong sa akin? Kuya Cheng, Oh? balita ko, ang galing ng tatay mo. Kwento mo naman sa akin. Wala namang espesyal. Tatay ko lang. May maliit lang na negosyo. Malaki lang ang naitulong niya sa trabaho ko. Pero ang balita ko, hindi maliit na negosyo ang ginagawa ng tatay mo. Saan mo nalaman yan? Sa HR manager ng kumpanya. Hoy, Li Cheng, pumunta ka sa opisina ko. Si, ay nako. Mukhang totoo na nga. Naging estudyante ng prinsipe. Totoo naman. Diba? Ma'am, may kailangan po kayo sa akin? Umupo ka, Li Cheng. Batay sa obserbasyon at pagsusuri ng kumpanya, pare-pareho kaming naniniwala na sa nakalipas na 3 taon, mahusay ang performance mo sa trabaho. Kaya ngayon, nagpasya kami na ipromote ang posisyon mo mula sa level 12 na business specialist tungo sa level 8 na project manager. Ha? Ako. Ano? Ayaw mo? Gusto ko. Salamat po, ma'am. Salamat sa kumpanya. Tapos, yung appointment letter ipapadala sa email mo. At saka, itaas ang posisyon mo sa antas 8. Ayon sa nakagawian ng kumpanya, magkakaroon ng salusalo para sa pag-akyat mo. Pagdating ng panahon, kung may espesyal kang gustong pasalamatan, maaari mong imbitahin. See ya. Alis na muna ako. Oh, nga pala. Maging mabuti ka sa tatay mo. See. Simula ngayon, si Li Cheng ay siya na ang magiging project manager ng kumpanya natin. Batiin natin siya. Congratulations. Hoy, Li Cheng, sa salo-salo, kailangang imbitahan ng taong pinakagusto mong pasalamatan. Imbitahan mo ba ang tatay mo? Siyempre naman, kailangan kong imbitahan ng tatay ko para pasalamatan siya ng mabuti sa pag-aalaga sa akin. Di ba? Totoo ba yan? Tama po, sinabi na ng binata. Sa salo-salo, para sa pag-akyat niya, imbitahin ang kanyang mga magulang. Sabi niya, gusto niyang pasalamatan ng lubos ang pag-aalaga sa kanya sa mga nakaraang taon. Hindi ba ako nagkakamali? Ang anak natin, hindi naman talaga masama ang ugali. Isipin mo, ano kaya ang isusuot natin pagdating ng araw? Pag-akyat. Paano siya biglang na-promote? Nalaman na ba ng kumpanya na anak ko siya? Ang binata po ay anak ninyo. Napakagaling niya sa trabaho. Minana niya iyan sa inyo. Kaya naman, inaasahan na ang kanyang pag-akyat at pagtaas ng sahod. Tama na yan. Huwag na kayong magpuri-puri. Tingnan ninyo ang ngiti ng inyong boss Lee.
Abot na hanggang langit. Sige, mauna na kayo. Opo, Ginang. Ngiti pa. Ngayon alam mo nang nagtagumpay ang anak natin? Satisfied ka na? Ano sa tingin mo sa salo-salo ni Xiao Cheng? Ano kaya ang isusuot natin para pagdating ng oras, malaman niya kung sino talaga tayo para mabigyan natin siya ng sorpresa? Anong kinakatuwa mo? Hindi pa naman tayo sinasabihan ng bata. Hahaha, gaya ko ang batang yon. Mahilig magbigay ng sorpresa. Sa tingin ko, bago magsimula ang salo-salo pa tayo sasabihan. Pagdating ng panahon, itanong muna natin ang address. Maaga tayong pupunta at tayo naman ang magbibigay sa kanya ng sorpresa. Ikaw naman. Matanda ka na, pero parang bata pa rin. Hahaha. Tara, mamili tayo ng damit. Sige, sundin kita. Inisip-isip ko. Kayo lang talaga ang bagay. Ang punto kasi, yung promotion party nyo, anong magagawa namin doon? Sayang lang ang oras namin. Pakiusap, nanay, tatay. Nanay, tatay, Isipin nyo na lang na si Li Cheng ay may mabuting hangarin. Pumayag na kayo sa kanya. Sige. Kasi naman, maliban sa amin, wala ka ng ibang maanyayahan, di ba? Hindi naman pwedeng umasa ka sa mga hamak mong magulang para magpaimbabaw, di ba? Tama po kayo, tatay. Ang tulong nila sa akin, hindi katulad ng sa inyo. Kung sila ang iimbitahan ko, mapapahiya lang ako sa kanila. Bihisan natin yung batang yun. Hahaha. Noong high school pa siya, nag-aaway pa kami. Sabi niya, peke raw ang mga binibigay naming brand. Ngayon, masarap naman ang pakiramdam. Magpalit tayo ng magandang damit para hindi tayo mapahiya sa anak natin. Siya. Sigurado ka bang dadalhin mo sila nanay at tatay dito para bumili ng damit? Ang mamahal ng mga damit dito? Pumayag silang dumalo sa promotion party ko. Bibili lang naman ng damit. At saka, kumpara sa kabutihan nila sa akin, walang-wala ang perang to. Rito po. Ayos. Mahal? Kumusta tong suit na to? Oo, maganda. Bagay. Para malaman ni Li Cheng na may taste din ang mga magulang niya. Siyempre naman. Hahaha. Tong suit na 2. Wag tong suit na to. Yung iba, ayon sa sukat namin, maghanda ka ng isang set para sa fitting room. Sige po, sir. Mauna na po kayo sa fitting room sandali. Ipapadala ko po agad. Nanay, tatay, kumili kayo. Yung tela nitong orig, parang kapareho lang ng dating binibili ni nanay at tatay na damit ah. Totoo to, di ba? Xiao Tseng. Ang bait-bait mo naman. Hindi mura ang mga damit dito. Malamang sa mga tunay mong magulang hindi ka nakabili ng ganito kagandang damit. Nanay, anong sinasabi ninyo? Kung ang mga magulang ko ang magsuot nito, sayang lang. Bagay lang sa kanila ang mga mumurahing damit. Kayo lang at si tatay ang may klaseng karapat-dapat sa ganitong damit. Ay, ang tamis ng dila mo. Mahal. Lalo ko nang nagugustuhan si Xiao Cheng. Ha. Hoy! Anong ginagawa mo? Nauntog mo ang tatay ko. Wala man lang apology. Kung nasaktan mo ang tatay ko, kaya mo bang panagutan? Anong nangyayari diyan sa labas? Ang ingay. Pasensya na po. Pasensya na po. Pasensya na lang ang katapat. Humingi ka ng tawad sa tatay ko. Pasensya na po. Ito, pasuotin mo to sa tatay ko. Pasensya na po, sir. Wala na po ito. Subukan mo tong isa. Pasensya na po, sir. Wala na rin po ito. Sa ngayon, maliban sa tatlong to, halos wala nang natira. Paano nangyari yun? Niloloko mo ba ako? Yung VIP na nasa loob po, halos lahat ng damit sa tindahan ay binili na. Magkano kaya lahat yun? Imposible yun. Niloloko mo ba talaga ako? Kayang bumili ng ganun karami. Yung VIP na yon? Baka si Boss Lee, yung mayamang si Lee? Tingin muna kayo diyan ha? Pupunta muna ako doon. Bakit hindi pa tapos? Boss Lee, kumusta po? Oh, Bakit po kayo nagkaroon ng gana na pumunta rito? nagbibigay puri ang anak ko. Hindi siya umasa sa pamilya. Sarili niyang pinaghirapan ang tagumpay niya. Kaya nga, balak kong ipagdiwang iyon sa kanya. Siyangga, ang anak ninyo, talagang napakatalino at matagumpay. Hahaha, sige, alam ko na ang gusto mong sabihin. Yung first anniversary ng kumpanya ninyo, pag-iisipan ko. Ayos, salamat. Una-una na po ako, Boss Lee. Maraming salamat. Kumusta po ma'am? Magpapalit pa po kayo ng damit, di ba? Hindi na muna ako makakaabala. Medyo tapos na kami magsukat. Hanggang dito na lang muna ngayon. See ya. Sino yun? Tatay, bakit ang galang mo sa kanya? Huwag kang magsalita ng basta-basta. Si Boss Lee yun, ang pinakamayaman sa buong bansa. Ang kumpanya natin. Dahil sa puhunan niya, kaya umunlad. Di siya ang ating kumpanya. Ang ating,
Chairman. Kaya nga, sa loob ng kumpanya, huwag kang magsalita ng basta-basta. Oo, alam ko. Talaga nga, kilala ng biyenan ko ang chairman natin. Kaya pala ako, napapromote at tumataas ang sahod. Pero, Tay, Mali ang narinig mo. Yun ang manugang kong tumatawag sa akin. May manugang ka na pala? Ginoong Lee, huwag mo sanang sabihin. Yung manugang ko kasi, sa akin at sa asawa ko, napakabait, wala akong masabi. Mas mabuti pa kaysa sa sarili niyang magulang. Mukhang hindi maganda ang trato sa kanya ng mga magulang niya. Talaga nga, siya, mahirap at makapal pa ang mukha. May talino naman ang manugang ko, sayang lang, sa magulang niya ipinanganak. Sayang talaga. E di mabuti ang pakikitungo mo sa kanya. Huwag na kayong maghatid. Hoy, hoy, hoy. Sige, ingat. Sige na, okay na yan, pwede na yan. ikaw ang bahala, tatay? E di mabuti ang pakikitungo mo sa kanya. Pumili ka rin ng isa. Libre ko na. Sige, salamat tatay. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Hindi talaga maikukumpara sa'yo ang tatay ko. Ni minsan, hindi ako binilhan ng magandang damit. Puro pinapasuot lang sa akin yung mga tinanggalan ng tag, peke. Tama na, wag na natin silang banggitin. Nakakasama ng loob. Nama, Oh, nakakasama ng loob. oo nga pala, yung promotion party mo. Kailan ba yon? Bukas ng hapon, alas 5. Alam ko na. Pupunta kami ng nanay mo. Bakit hindi pa tayo tinatawagan? Nakalimutan na kaya niya? Palaging pabayayan mula noong bata pa siya. Tara, puntahan na natin agad. Baka sakaling maalala niya na hindi pa tayo natawagan. Hindi na tayo aabot. Ang salo-salo para sa promotion ng bata ay napakahalaga. Huwag nating hayaang mapahiya siya. Paano kung ayaw talaga tayong imbitahan ng bata? Ano bang sinasabi mo? Kung hindi tayo, sino pa ang magulang niya? Bilisan na natin. Lee, bakit nandito siya? Magandang araw po. Pakita po ang inyong imbitasyon. Buti na lang maaga tayong dumating. Mamaya, bibigyan ko siya ng sorpresa. Django, dito na lang tayo uupo? Ano ba alam mo? Hindi muna natin dapat malaman ng anak natin. Maya-maya, kapag hindi niya tayo makita, bigla na lang tayong lilitaw. Para mabigyan natin ng sorpresa yang batang yon. Ay, sana sorpresa nga, hindi gulat. Manager Lee, sino-sino po sila? Umalis kayo diyan. Nanay, tatay, hintayin niyo muna ako dito. Aayusin ko muna sa loob para mabigyan ko kayo ng isang magarbong pagpapakilala. Tatay? Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Tatay pero... Ay naku, Huwag kang mag-alala. Sinabi ni tatay na babalik siya mamaya. Tiyak na babalik siya. At saka, nandito naman kami ni nanay. kung gayon, Kiao yun, ikaw na muna ang bahala kasama ni nanay. Aayusin ko lang at babalik agad ako ha. Oh, dumating na. Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga kasamahan at mga pinuno. Sa salo-salo ng aking pag-akyat sa tungkulin ngayong araw. Isang araw ito na karapat-dapat ipagdiwang. Nais kong pasalamatan ang lahat ng aking kasamahan at mga pinuno sa inyong tulong at suporta sa akin palagi. Kung wala kayo, hindi ako magiging ganito ngayon. At ngayong araw, nais ko ring pasalamatan ang dalawang espesyal na tao. Bagamat hindi sila pala salita, ngunit sila ay laging tahimik na sumusuporta sa akin. Sila ang nasa aking likuran, ang pinakamatibay kong sandigan. Gusto kong ipaalam sa lahat ngayon, kayo ang pinaka-irerespeto kong mga tao. Mabuti. Lumaki na ang anak natin. Oo nga. Ako ang nagkakamali sa kanya noon. Mabuting bata si Xiao Cheng. Sila ang aking kanlungan. Sila ang mga taong nag-iwan ng ilaw sa dilim para sa akin. Noong wala pa akong kakayahan, sila ang kumupkop at nag-alaga sa akin. Ngayon, nagsisimula na akong magtagumpay sa karera ko. Gusto kong malaman nila na sila ang pinaka-pinapasalamatan kong mga tao. Pakikiramay po natin, ang pinaka-irerespeto kong tao. Talagang ito ang ating mabuting anak. Ang ating mabuting anak. Ha? Sandali. Gusto kong makita kung ano ba ang meron sa biyenan natin.
Ano ba ang maganda sa kanila na ang anak natin ay mas pinahahalagahan pa sila kaysa sa atin? Siya. Makinig din ako ng mabuti. Ako si Lee Jiangguo. Saan ba ako nagkamali? Marami sigurong nagtataka sa inyo. Bakit ang pinakapasasalamatan ko ay ang aking biyenan? Ngayon, ipapakilala ko muna sila. Ito ang aking biyenan, si Gian Jiao Mei. Kahit biyenan ko lang siya, pero palagi niya akong inaalagaan at minamahal parang tunay kong ina. Ramdam ko ang init at pagmamahal ng isang pamilya. Kahit noong wala akong matirhan, siya ang unang nag-alok na tumanggap sa akin. Walang matirhan? Kasalanan mo yan. At ang isa pang gusto kong pasalamatan ay ang aking biyenang lalaki. Alam naman ninyong lahat, may tawag sila sa akin sa opisina. Daddy's boy. Dahil palagi kong binabanggit ang tatay ko. Pero ang totoo, hindi ang tunay kong tatay ang binabanggit ko, kundi ang aking biyenan. Hanga na hanga ako sa kanya. Nagsimula siya sa wala. Sa loob lang ng halos 10 taon, naging bilyonaryo na siya. Pupunta rin dito ang biyenan kong lalaki, kaya sana'y hintayin ninyo siya. Bigyan natin ng respeto ang mga taong pinakapasasalamatan ko. Oy, ano ba? Nasaan na? Bakit parang multo si Boss Lee? Bigla na lang nawawala. Jiangguo, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Mas mabuting pag-usapan natin ang ibang bagay. Dahil kanina ay nabanggit ang aking mga tunay na magulang, sila ang mga taong gusto ko ring pasalamatan. Sila ay gumampan ng mahalagang papel sa buhay ko. Jiangguo, huwag ka nang magalit. Hindi tayo nakalimutan ng bata. Hindi tayo nakalimutan. Huwag mong isiping mapapawi ang galit ko dahil sa mga magagandang salita niya ngayon. Ay nako. Gusto ko silang pasalamatan. Pasasalamatan ko sila dahil ipinamulat nila sa akin na ang pagiging tao ay hindi dapat katulad nila na walang hiya, makulit at walang kahihiyan. Ang pagkakaroon ng mga magulang na hamak at hirap ang pinakamalaking panghihinayang ko sa buhay. Katarantaduhan ang sinasabi mo. Anong klaseng ugali yan? Anong ugali? Makakatulong sa karir ko ang tatay ni Xiao Yun. Mailalapit niya ako sa mataas na lipunan. Kaya mo ba? Gusto kong maging parte ng mataas na lipunan. Kaya mo? Paano naman naging hindi ako makakatulong sa'yo? Tulong? Pagbili mo ng peke na mamahaling damit, yun ba ang tulong? Alam mo ba, mula nung bata pa ako, dahil dito, ilang beses na akong natawaan. Tuwing may parent-teacher conference, sobrang nahihiya ako. Hindi peke yon. Nagkakalat ka. Ay, hindi peke. Paano? Ikaw, isang tricycle driver, makakabili ka ng damit na nagkakahalaga ng daan-daang libo? Tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Mula nang ipinanganak ako may sapatos at damit na branded na agad. Samantalang ang mga magulang ko ay tricycle driver lang. Bakit ba nung ipinanganak ako hindi pantay sa iba? Ikaw. Bumili ka na naman ng peke na branded? Akala mo ba dahil suot mo yung damit na yan tao ka na? Ikaw? Ano ka? Ano ka? Akala mo ba? Malinis ka. Huwag mo akong lokohin. Yung perang pinambili mo ng bahay, may problema. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Ngayon, na-freeze yung bahay. Sabihin mo. Grabe ka na. Grabe. Yan pa lang. Grabe na kayo wala namang pera. Bakit pa kayo nag-anak ha? Ang pinakamalaking kahihiyan ko, si Li Cheng, ay ang isinilang sa pamilya niyong ito. Papatayin kita. Tama na. Sino ba ang may gusto sa inyong dalawang hamak na magulang? Dapat ay masayang araw ito ni Xiao Cheng, pero dahil sa ginawa ninyo, naisip mo ba ang nararamdaman niya? Ang nararamdaman niya, mahigit 20 taon namin siyang pinalaki. Halos kalahati ng buhay niya, lagi namin siyang inaalala. Takot na takot kaming masaktan siya kahit konti. Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, ganito niya kami ininsulto. Sino ang nag-alala sa nararamdaman namin? Anong ibig sabihin ng hindi naghirap? Ha? Nakatira sa ganoong karukhaang bahay? Iyan ba ang hindi naghirap? Ha ha ha. Karukha ang bahay? Nitong mga nakaraang taon, pinagutom ba namin siya? Pinagginaw ba namin siya? Pinaulanan ba namin siya? Kahit hindi kami mayaman, wala iyon kinalaman sa paghihirap. Hindi namin siya nabigyan ng buong-buong na buhay. Hindi ba kami karapat-dapat maging magulang? Xiao Cheng, dahil hindi ka nagsasalita, ituturing ko na lang na hindi mo na kami kinikilalang magulang. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Wala na. Sino ba ang natatakot sa pananakot mo? Kapag umalis si Li Cheng sa inyo, saka pa lang siya magiging masaya. Kaya ngayon, sasabihin ko kay Li Cheng,
Ang tatay mo ay ang chairman ng Yineng Group. Ang kakatawa talaga ng mga magulang mong mahirap. Nagmamalaki pa na sila ang pinakamayaman sa Siagwo. Kung siya ang pinakamayaman sa Siagwo, ako na ang pinakamayaman sa buong mundo. Li Cheng, tingnan mo ang mga magulang mo. Okay lang kung magsalita ng kung ano-ano, pero nagpanggap pa bilang pinakamayaman. Ang katayuan ni Boss Lee na ito. Kahit sino ba pwedeng magpanggap? Paano kung magalit si Boss Lee? Lahat tayo sa pamilya, pati ikaw, ay wala na rin. Lee, ano ba ang sinasabi mo? Ha? Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang idudulot nito sa akin? At kay Kiao Yun? At sa pamilya nila? Siya. Dahil lang takot kang maka-offend ng iba at masira ang kinabukasan mo. Hindi mo na ako tinatawag na tatay. Tinawag mo pa akong Lee ng diretsahan. Li Cheng, noong ipinanganak ka, bakit hindi kita sinipa ng malakas hanggang mamatay? Mabuti. Ano ang gagawin namin? Kailangan ba naming humingi ng tawad? Kiao Yun, tingnan mo. Okay lang kaya kung humingi sila ng tawad ngayon? Ang ginawa nila, wag nating ipasa sa atin ang sisi. Baka hindi sapat na magluhod lang sila. Si Boss Lee kasi, palaging unpredictable ang mood. Mas mabuti pa na magluhod sila at humingi ng tawad sa lahat sa pamamagitan ng pagmamano para makapagsaksi rin ang lahat. Ano sa tingin mo? Ikaw ang bida sa pagtitipong ito. Ang daming guwardiya. Hindi ba dapat sumunod sila sa'yo? Pipilitin mo silang lumuhod ng mga guwardiya na ipakita na natin ang ating intensyon. Malamang si Boss Lee, hindi na tayo pagagalitan. Tama ka, Li Cheng. Ang mga salitang sinasabi nila, kung minsan, maaari tayong mapahamak kasama mo at mawasak ang pamilya. Ngayon, papaluhurin at papaiyukin lang sila. Isang maliit na kahilingan lang ito. Grabe na ba? At saka, ang mga tuhod ng mahihirap, walang halaga. Ha, oo, tama. Walang halaga. Mga guwardiya! Walang utang na loob, walang hiya. Anong gagawin mo? Magsiluhod na kayo. Ituring nyo na lang na bilang mga magulang, isang huling obligasyon ninyo ito sa akin. Hindi, bakit ka ganyang katigas ang ulo? Ha? Nahihiya ka pa? Hindi ba? Sa paningin ko, wala ka ng mukhang maihaharap? Gusto mo bang sirain mo muna ako? Ha? Alam mo ba na hindi mo mahuhulaan ang ugali ni Boss Lee? Kapag nagalit siya, lahat tayo wawakwak. Lumuhod ka! Lumuhod! Tita, kung ganyan katigas ang mga tuhod ninyo, kailangan kong tulungan kayo. Kayong mga mahihirap lang talaga ang sobrang mapaniwalain. Ang pinakamahalaga ngayon, kayong dalawang matatanda, huwag na kayong mag-abala pa kay Li Cheng at sa pamilya namin. Magmano kayo sa akin. Ngayon din. Mano ka? Li Cheng, anong ginagawa mo diyan? Halika rito at tumulong ka. Sabi ko na sa inyo, wag na ninyo akong guluhin. Maghiwalay na lang tayo ng buhay. Mas mabuti yon, di ba? Li Cheng, pinaghirapan naming palakihin ka para lang ba sa ganito? Ala, Tay, mano ka na lang. Para matapos na ito at maging maayos tayo. Sabi ko na, ako ang chairman ng Yineng Group. Papamanuhan ko ba ang sarili ko? Hoy, Li Cheng, tingnan mo, nagpapanggap pa yan. Gusto ka nitong sirain. Li Cheng, Li Cheng, walang utang na loob na hayop ka. Tigilan mo yan, Li Cheng. Kapag ang ama ang nagmano sa anak, nakakabawas ng buhay yan. Alam mo ba? Anong nangyari dito? Tay, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina, parang nakita ko sa labas si Boss Lee. Kaya hinanap ko siya mula East Hall hanggang West Hall. Pero hindi ko pa rin siya nakita. Pagod na ako. ano? Nandito rin si Boss Lee? Parang ganun nga. Hala, honey, hoy. May dalawang tao dito na nagpapanggap bilang si Boss Lee para manloko. Kung nandito rin pala si Boss Lee at narinig niya, anong gagawin natin? Ano? Sino sila? Ang lakas ng loob nila. Sino pa ba? Yung mga magulang ni Li Cheng. Yung mga hamak na yon. Pinapaluhod ko sila para humingi ng tawad. Para hindi tayo pagalitan ni Boss Lee. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng basta-basta na lang silang lumuhod. Halika, ulitin natin. Kailangan kong i-video ito. Kung hindi, mamaya paano natin malalaman kung humingi ba talaga sila ng tawad? Bilisan mo na. Baka malaman talaga ni Boss Lee at ako naman ang pagbuntungan. Li Cheng, anong ginagawa mo dyan? Gawin mo na. Sige. Tay, handa ka na. Kuhaan mo ng maayos. Papatawarin ko sila kaagad.
Jiang Chang. Kaya pala si Li Cheng ang napakagandang manugang mo pala. Lee, Boss Lee. Ginoong Lee, ako po. Talagang hindi ko po alam. Hindi ko po alam na kayo pala ito. Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalan ng paggalang. Ang sampal na ito ay para sa iyong kataksilan at kawalang utang na loob. Ang sampal na ito ay tanda ng pagputol ng ugnayan natin ina at anak. Nanay, sinampal mo ako? Hindi mo pa ako sinasampal kailanman. Huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong anak na katulad mo dahil kailanman ay hindi kita sinampal. Kaya nasira ka ng sobrang pagmamahal. Nasira ka ng sobrang pagmamahal ng isang ina. Tingnan mo ako. Anong klaseng tao ka na ngayon dahil sa pagpapalaki ko? Matanda ka. Wala na siyang kinalaman sa inyo. Anong karapatan mong sambahin siya? Xiao Yun, ano ang sinasabi mo? Ito ang asawa ni Ginoong Lee. Ginoong Lee, ang anak kong babae ay walang alam. Nakikiusap ako, huwag mo siyang pansinin. Patawarin mo siya. Kanina, noong pinilit niya kaming lumuhod, hindi ko nakita na wala siyang alam. Ginoong Lee? Nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ang anak ko. Karapat dapat akong mamatay. Patawarin mo na ang anak ko. Tatay, Sinabi ko na, magsisisi kayo. Ano ang gusto mong gawin? Para pakawalan ng tatay ko? Simple lang. Bigyan mo ako ng 100,000,000. Tapos na usapan. Paano naman posible yon? Paano namin kaya makakapaglabas ng ganoong kalaking pera? Paano naman kaya? Noon, kung nagpakita lang kayo ng kahit kaunting respeto sa amin, binuksan mo lang sana ang aming ibinigay na sobre. Iyon ang 100,000,000 para sa iyo. Huwag kang mahiya. Tanggapin mo na. Xiao Yun, buksan mo nga ang sobre at tingnan mo. Sasabihin ko rin sa inyo ang isang bagay. Kaya pala noon, sa loob ng sobre na iyon, ay 100,000,000 pala ang laman. Ano? Sayang, kayo mismo ang pumili niyan. Ito sana ang ihahandog kong sa salo-salo para sa tagumpay ng anak ko, talumpati. Pero mukhang hindi na kailangan. Nasayang lang ang 2 gabi ko. Ang tseke o ang tatay mo? Ano ang pipiliin mo? Alam ng girlfriend mo, pinili ang tatay kaysa pera. Paano nangyari na pagdating sa'yo? Iba na ang nangyari. Kaya totoo pala, ikaw ang pinakamayaman sa buong bansa? Totoo yan, walang duda. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago sa akin? O ayaw mo talagang ibigay sa akin? Sabi ko na, sarili mong desisyon ang lahat. Noong dinala mo sa bahay si Jiang Qiaoyun, kung may konting pag-iisip ka lang sa akin at sa nanay mo, malalaman mo ang totoo, mamanahin mo ang lahat sa amin. Pero ang pinili mo, umalis ka. Sabi mo gusto mo ng bahay, pero para sa pinakapangit na bahay, pinalayas mo kami. Hindi mo alam, lahat ng bahay doon para sa iyo inihanda. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang bahay na yon para sa kasal mo. Pinabawi ko yon. Gusto nyo talagang maghirap kahit hindi naman kailangan. Ito ang masamang bisyo ng mayayaman. Anong ibig sabihin ng maghirap kahit hindi naman kailangan? Ang buhay ng ordinaryong pamilya ba ay paghihirap mula ng bata ka hanggang ngayon? Maliban lang sa mga napakamahaling luho, anong hindi namin naibigay sa'yo? Ngayon, wala ka pang pera, naiinis ka na dahil sa kahirapan. Ganito ang tingin mo sa akin at sa nanay mo. Hindi ko maisip kung gaano ka kayabang sa harap ng mga ordinaryong tao kapag naging mayaman ka na. At ikaw, Xiao Yun, akala mo ba mayaman ka na? Sige, simula ngayon, ang Yineng Group ay titigil sa lahat ng pamumuhunan sa kumpanya ninyo. Wag po, Boss Lee. Aminin namin ang pagkakamali namin. Patawarin niyo po kami. Boss Lee, patawarin niyo po kami. At saka, itong bagay na to, wala naman kaming kinalaman. Paano namin malalaman na ama ka pala ni Li Cheng? Tungkol naman sa yaman ng pamilya Lee, simula ngayon, wala ka ng kinalaman dito. Magsisisi ba ako dahil mawawala ang tatay mong mayaman? Magsisisi? Ha?
Akala mo ba magsisisi ako dahil hindi ko maipapamana ang yaman mo? Nagsisisi ba ako? Huwag kang magpanggap dito. Ang narating ko ngayon, Li Cheng, sa sarili ko lang yan. Wala itong kinalaman sa'yo, Li Jiangguo. Hindi ka umasa sa amin? Hindi na ko lalayo. Yung bahay para sa kasal mo. Hindi ba't ako ang nagbenta ng bahay para sa down payment mo? Eh yun, ito, ako lang. Nagtipid lang ng kaunting oras. Pagdating ng panahon, kaya ko rin namang bayaran yun. Tsaka, pagkatapos mong grumaduat nagtrabaho sa Ineng, akala mo ba hindi dahil sa akin? Yung promotion party ko ngayon, naipakita ko naman ang kakayahan ko ah. Akala mo ba tuliro na ang tatay mo? Yung HR manager na yon, alam ang relasyon mo sa amin? Kaya kanya pinapromote ng sarili niya? Akala mo ba hindi namin alam? Sasabihin ko sa'yo, Di, Pagbalik namin, matatanggal siya. imposible. Sa sarili ko lang talaga ako umasa. Kung wala ang pamilya sa likod mo, akala mo ba magiging maayos ang lahat para sa'yo? Mula sa pag-aaral hanggang sa pagpasok sa lipunan? Ako at ang nanay mo, naghirap, pinag-aral ka mula pagkabata hanggang sa paglaki mo. Paano mo nasabi ng walang hiya na sa sarili mo lang umasa? Li Cheng, bahala ka sa buhay mo. Hindi, kasalanan ninyong lahat ito. Tingnan natin kung matututo na siya sa pagkakataong ito. Tatay, may malaking pagkakamali dito. Paano naging si Boss Lee ang tatay ko? Umalis ka. Akala mo ba tanga ako? Hindi ko alam. Si Boss, Lee ba talaga ang tatay mo? Ako. Tatay, ano bang ginagawa mo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Bakit mo siya sinasaktan? Anong ginawa ko? Ang lakas ng loob niya. Nangahas siyang gawin iyon kay Boss Lee at sa asawa ni Boss Lee. Sa tingin mo, dapat ba siyang saktan? Hindi ba't ikaw ang nagsabi noon na mahirap lang ang pamilya ni Li Cheng at dapat akong maging mataas ang tingin sa sarili? Hindi ko naman alam na si Boss Lee pala ang tatay niya. Tatay, mali ako. Kasalanan ko lahat ito. Ay, tigilan na ninyo ang pag-aaway. Magkakapamilya tayo. Anong magkakapamilya? Itong malas na ito, nakagalit pa kay Boss Lee. Mag-isip na lang tayo kung paano aayusin ito. Ay, honey, tanga ka ba? Gaano man kalala ang ginawa ni Li Cheng, tunay na anak pa rin siya ni Boss Lee. Isa lang ang anak niya. Sa tingin mo, pababayaan niya talaga? Tama ka. Hindi ito malas. Puno ng pera ito. Itinigil na ang pag-invest sa akin. 2 linggo. Kung walang pumapasok na pera sa loob ng 2 linggo, ang aming pamilya ay talagang wawakwak na. Li Cheng, kailangan mong ayusin ang relasyon mo sa tatay mo. Ang kinabukasan ng aming pamilya ay nakasalalay na sa iyo. Ha? Tatay? Ako! Hindi ko rin alam ang gagawin. Kahit ikaw, para mabuhay ng maayos kasama si Xiaoyun, kailangan mong mag-isip ng paraan. Li Cheng, siya pa rin ang iyong tunay na ama. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Pumunta ka sa kanila at humingi ng tawad. Magpakumbaba ka. Tiyak na patatawarin ka niya. Nanay, tatay, isasama ko muna siya. Nasaan si Li Cheng? Ang mga magulang ko, hindi naman sinasadya na hindi kanila pinatuloy. Ang totoo, kakagalit mo lang sa tatay mo. Natatakot silang malaman ni Boss Lee na tinanggap ka namin dito. Baka magalit naman sa pamilya namin. Hoy, huwag kang mag-alala, Xiaoyun. Hindi ko sila magagalitan. Yung sa tatay ko, pag-iisipan ko na lang ng paraan. Li Cheng, kaya mo yan. Hintayin ko ang balita mo. Umuwi ka at humingi ka ng tawad sa kanila. Uwi ka na. Hindi naman ako ang may kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad? Kung alam na pala nila, sana sinabi na lang sa akin. Li Jiangguo, kung ganyan ang trato mo, huwag kang magtaka kung gantihan kita. Itay, Anong kailangan mo? Itay, nagkamali ako. Ako lang ang tama sa paningin ko noon. Alam kong mali na ako. Patawarin mo na ako. Pwede ba? Patawarin ka? Hindi ka ba nagsabi dati na tama ka?
Bakit ngayon humihingi ka na ng tawad? Tinanggihan ka na ng pamilya Zhang, di ba? Jiang Guo. Xiao Tseng, anong ginagawa mo dito? Itay, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Masyado akong mayabang noon. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat. Kung wala kayo ni nanay, wala ako. Nagsisisi na talaga ako. Patawarin mo na ako. Nagsisisi? Sa ano ka nagsisisi? Nagsisisi ka ba dahil wala na yung kayabangan mong mas mataas sa amin? O nagsisisi ka dahil nawala sa'yo ang bilyon-bilyong yaman? Itay, nagkamali ako. Mali na ako. Mali na ako. Pa, Jiang Guo. Tama na. Parusa. Akala mo ba parusa lang ang solusyon dito? Akala mo ba mapapagaan nito ang lahat? Alam mo ba kung gaano kalaki ang sakit na dinulot nito sa akin at sa nanay mo? Tatay, ako. Handang-handang gumawa ng anumang paraan para makabawi. Sana'y mapatawad ninyo ako. Tatay, Hey naku. Ganito na lang. Tuloy lang ang buhay natin. Kapag humina ang galit namin ng nanay mo, saka ka namin patatawarin. salamat tatay. Salamat tatay. Salamat tatay. Tatandaan mo to, matanda. Kukunin ko ang lahat ng para sa akin. Hindi ko kailangan ng limos mo. Kapag namatay ka na, lahat ng sa iyo, akin na. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Pagbubutihan kong mag-alaga sa inyo sa hinaharap. Gusto kong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Hindi magtatagal, ang Yineng Group ay mag-i-invest ulit sa kumpanya ni Papa. Ay naku, sabi ko na nga ba, si Li Cheng, may paraan talaga yan? Ito, hindi kaya pag-initan ni Mr. Lee si Li Cheng? Wala kaya siyang peligro? Huwag kang mag-alala, Xiaoyun. Kahit mainitin ang ulo ni Mr. Lee, pero mabuting tao talaga yan. Basta magpakita lang siya ng magandang asal, tiyak na patatawarin siya ni Mr. Lee. Mga Zhang, akala nyo ba talagang susunod ako sa inyo ng walang kibo? Ha, ang Yineng Group, akin na yan. Ang perang gagastusin para mag-invest sa inyo, pera ko rin yan. Akala nyo nagbibigay ako ng limos? Akala nyo ako'y punong-puno ng pera, pero hindi nyo alam na ako ang tunay na mangangaso. Pero hindi pa ngayon ang tamang panahon. Kailangan ko munang paniwalain ng lubusan ang dalawang matandang yon. Nanay, tatay, inumin na ninyo ang gatas bago matulog. Anong nangyari? Wala lang. Simula nang lumipat tayo rito, araw-araw, umaga't gabi, inaalagaan tayo ng anak natin. Ang buhay natin ngayon, maganda naman, di ba? Sino ang nakakaalam? Ngayon, wala akong ideya kung ano ang iniisip niya buong araw. Maganda naman ang bahay na ito. Binili mula sa sariling ipon ang bahay na ito. Ang pakiramdam ng pagtira rito, iba talaga. Tama na. Huwag kang magpaabala. Ganito na ang kalagayan ni Xiao Cheng. Ano ang balak mong gawin? Huwag magmadali. May huling pagsubok pa. Pagkatapos niyang makapasa, saka nating pag-usapan. Alamin ang takbo ng kumpanya. Hindi ba sabi mo gusto mong bumawi? Simulan mo sa pagtatanggal ng empleyado. Ito, ako. Paano ko ito gagawin? Ang Yineng Group natin, kahit na numero 1 sa buong bansa, pero marami pa ring buwaya sa loob ng kumpanya. Ang gusto ko, hanapin mo lahat ng mga buwayang yon at tanggalin silang lahat. Kung magaling ang trabaho mo, ako mismo ang magpapakilala sa iyo sa buong grupo. Sige, pa. Siguradong gagawin ko ng maayos ang trabahong ito. Tanda mo, mag-isip ka sa pananaw ng iba. Napakahalaga nito. Huwag kang tumingin sa ibabaw lang. Gets ko na. Tingnan natin kung sa paglipas ng panahon, naiintindihan mo na ba ang mga pagkakamali mo? Bakit nandito na naman siya? Hindi ba't kakagaling lang niya sa away sa ama niyang chairman? Nag-away sila, di ba? Ay, anong alam mo? Anak niyan sa dugo at laman. Ano naman kung nag-away sila? Siya pa rin ang anak ng hari ng kumpanya ngayon. Ayon sa pasya ng Yineng Group, ang plano ng kumpanya para magbawas ng tauhan ay ipapangasiwa pansamantala ni Li Cheng bilang head ng HR. Siya ang magiging responsable sa pagbuo ng listahan. Magkakaroon ng pulong ukol dito pagkatapos ng 3 araw.
Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Yung matandang yun, sa wakas, ay nagsimula ng magtiwala sa akin. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito. Kapag naayos ko ang pagbabawas ng mga tauhan at tuluyan na siyang nagtiwala sa akin, pagdating ng panahon, lahat ng pag-aari niya ay magiging akin. Hindi naman ibig sabihin, sino man ang sabihin mong tanggalin, ay tatanggalin na agad. Oo nga, Tama. ito, mukhang magkakaroon ng malaking pagbabago sa grupo. Eksakto! Uy, ang swerte naman ng may tatay na chairman. Ang galing! Tingnan mo, halos pareho lang ang performance niya sa akin dati. Ngayon, bigla na lang siyang nagkaroon ng kapangyarihang magpasya kung sino ang mananatili o aalis sa grupo. Tayong mga ordinaryong tao, hindi natin maaabot yan kahit kailan. Magandang umaga sa inyong lahat. Nakuha niyo na ba ang balita? Ibinigay sa akin ng kumpanya ang plano sa pagtatanggal. Ang layunin ay para alisin ang mga bukbok ng grupo. Bukbok? Ano ba ang ibig sabihin ng pagtatanggal? Baka naman kaming mga ito ang tinutukoy mong mga bukbok. Ang pagtatanggal, ito ay para i-optimize ang istruktura at mapataas ang kahusayan. Ito ay para lamang sa mga walang ambag sa grupo o kaya naman sa mga may hindi tamang ugali sa trabaho. Sila lang ang isa sa alang-alang. Huwag kayong mag-alala. Ako ay magiging patas sa bawat isa. Walang anumang pagkiling. Halimbawa, ikaw. Ako ang manager ng human resources. Ako ang iyong boss. Ikaw, hayagan mo akong sinuway. Sasabihin ko sa'yo, natanggal ka na. Makikita kita sa pulong para sa pagtatanggal pagkatapos ng 3 araw. Ano? May iba ka pa bang sasabihin? Ikaw ako. Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Si. Ang galing mo. Kung ikaw ang nasa grupo, napakaswerte nila. Hoy, sumama ka sa akin. Gusto kong malaman kung ilan talaga ang mga buwaya sa kumpanya. Opo. Grabe naman siya. Ang galing talaga ng boss natin. Kahapon lang, isang gabi na isakatuparan niya talaga ang 10 development plan sa East Side. Boss, Hoy ikaw. Anong ingay-ingay mo dyan? Nagpuyat ang boss natin kagabi. Hayaan mo siyang magpahinga. Ang boss natin ang pinakamagaling sa project department. Kapag napagod siya, sino ang magbibigay sa atin ng bonus? Oras ng trabaho, anong ginagawa ninyo? Sino ka ba? Ito po ang bagong manager ng HR department. Siya ang may hawak ng company retrenchment plan. Ang gulo-gulo. Walang disiplina. Ano ba itong itsura ninyo? Binabayaran kayo ng grupo para matulog lang? Ha? Hindi po, makinig ka muna. Tama na. Isulat mo ang pangalan niya sa listahan ng tatanggalin. Hindi ka ba makakahanap ng sarili mong gagawin? Ha? Hindi pwede. Mas mabuti pang mag-empake ka na at umalis. Ikaw ang anak ng chairman, di ba? Nagmamadali ka bang magpakita ng kapangyarihan? Bagong salta, bagong siga. Kami pa ang unang tatamaan. Kami pang mga empleyadong may kakayahan. Malulugmok ang Ying'an Group dahil sa'yo. Guwardiya, palayasin mo siya. Huwag na. Aalis na ako. Lahat ng nandito, isa-isa kayo ha? Sana ituring ninyong parang bahay ang kumpanya at aktibong ipagtanggol ang interes nito. Ano? Tapos na ang trabaho? Magpahinga na? Kaya-kaya mong sabihin yan? Ha? Ang kumpanya ay kumuha sa inyo para lumikha ng halaga, hindi para magpalusot. Naiintindihan nyo? Oy! Ikaw yun. Nag-uusap ang leader. Dadaan ka ng dadaan. Parang ang bahay mo na ito, ha? Anong pinagtatawa mo? hindi na ako makapagpigil. Ikaw. Sige. Parang close ka sa kanya, no? Okay. Isama mo siya sa listahan. Tanggalin din. Ganyan kang magtanggal ng tao. Hindi ka ba natatakot na malaman ng chairman? Ano? Maghihimagsik ka ba? Mga ordinaryong empleyado lang kayo. Ang chairman, makikinig ba siya sa inyo o sa akin? Ha? Natutulog pa rin dyan? Sa Kwan, no? Isama mo yan, ha? Oy, natutulog pa? Araw-araw? Baboy ka ba? Paano naman ito magagawa? Hindi ko naman inaasahan na magagawa niya. Gusto ko lang makita kapag hawak na niya ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng mga empleyado ng grupo kung mananatili pa rin siyang matino. Pero,
Huwag nang dagdagan pa, alam kong mabait ang puso mo. Ang simpleng bagay na ito, kung magpapakumbaba lang siya, hindi naman mahirap. Natutulog ka pa? Tanghaling tapat na? Baboy ka ba? Sino yan? Gising na. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Basta, malapit ka nang matanggal sa trabaho. Ako. Hindi? Ikaw ang magtatanggal sa akin? Ano? Hoy, akala mo ba hindi kita kayang tanggalin? Hindi. Alam mo ba kung sino ako? Tama na. Xiao Quan, di ba? Nakatala na? Hindi naman siguro. Nababaliw na siya. Naglakas loob siyang tanggalin si Xiao Quan. Siya lang ang humawak ng halos 30% ng mga order ng kumpanya. Siya ang top sales ng kumpanya. Paano niya nagawa? Hindi ko rin masyadong alam yan eh. Hindi ko rin kasi talaga inaalala yan. Siguro mga 100 hanggang 80,000? Anong sinabi mo? 1 buwan? 100 hanggang 80,000? Dito ka natutulog? Nagbibiro ka ba? Sige, ganito kalaki ang sahod mo kada buwan. Tapos dito ka lang natutulog? Ano? Akala mo ba talaga ang aming grupo ay tanga? Tanga? Nakikita nyo ba? Ang ganitong klaseng tao, isa siyang tipikal na parasito. Kailangang tanggalin. Naitala na lahat, di ba? Oh, naitala na lahat. Kuya Xiao, wala ka bang kaunting pag-aalala? Sabi niya, tatanggalin ka raw. Oo nga Kuya Xiao, balita ko, anak daw siya ng chairman. Ngayon, lahat tayo matatanggal na. Ano na ang gagawin natin? Ako mismo ang hinanap at kinuha ng chairman noon. Naniniwala ako sa kakayahan ng chairman. Huwag kayong mag-alala, hindi niya tayo matatanggal. Hihintayin ko ang pulong para sa pagtatanggal, para makita ko kung paano magdusa ang iba sa sarili nilang gawa. Tay, ako na ang magdadala. Nanay, ibibigay mo rin sa akin mamaya. Ako na ang magdadala. Sige. Sandali lang. Sige, kayo muna. Hoy! Nakakainis talaga. Kailangan pang mag-alaga ng 2 matandang ito. Hey! Kain na kayo. Kapag nalaman ninyong may problema na, huli na ang lahat. Hey, hayaan ninyo akong maglingkod sa inyo ng maayos. Kapag nalaman ninyong hindi na kaya ng katawan ninyo, tingnan natin kung hindi kayo mag-alala para maipamana sa akin ang ari-arian. Kapag naipamana na sa akin ang ari-arian, kayong lahat, ipalalayas ko kayong lahat. Itong Jiangguo talaga, hindi ganoon kadaling kunin ang listahan ng mga tatanggalin. Baka mapagod pa ang anak natin. Kahit gaano pa kabusi ang batang ito, kailangan pa ring magpahinga ng maayos. Ano? Ang ibang mga tao. Ilang dekada na nilang sinasamahan ang grupo. Malalaking kontribusyon sila sa grupo. Paano siya naging pabaya at tinanggal sila? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang tanggalin sila ng anak ko. Kung hindi ko alam kung gaano kakagalit sa kanya si Jiangguo. Ma, hintayin mo na lang. Hihintayin kong lumuhod. Kayo ni Papa para makiusap sa akin. Nanay, Yung listahan ng mga tatanggalin na ginawa mo, tiningnan ko sa ilang aspeto.
Hindi masyadong maayos ang pagkakagawa mo. Gumawa ako ng panibago. Tingnan mo, Ay sige. Pagod na pagod ka na. Uwi ka na't magpahinga. hindi ako pagod. Maaga ka ring matulog, ha? See ya. Anong sinasabi niyang tinutulungan niya ako? Hindi ba't para bantayan lang ang progreso ko sa trabaho? Kahit na chairman si Papa si Mama, kahit kolehiyo ay hindi nakatapos. Saan naman siya kumuha ng kapal ng mukha para baguhin yun? Supervisor, anong kailangan mo? Ito yung listahang ginawa ko. Pakitingnan mo, kung tama, kung mayroon bang parehong pangalan. Siya? Mali ito ha? Supervisor. At saka narinig ko hindi rin siya magkasundo ng chairman. Bakit wala siya sa listahan? Ay general manager ang tatay niya. Bakit ko pa siya gagalitin? Eh yung dating department manager mo, ganun-ganun lang ang trato niya sa'yo. At wala namang koneksyon, walang kakayahan. Bakit nandito siya sa listahan? Marunong siyang sumipsip. Yung mga ganoong klaseng tao gusto ko. Itatabi ko muna para sa ibang pagkakataon. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Oo nga pala. Paki-double check mo ang lahat ng empleyado sa buong grupo. Yung mga matatanda na, hindi na magagamit, hindi makapag-overtime hanggang alas 2 ng gabi. At saka yung mga 1 taon na nagkasakit ng higit sa 3 beses, ilista mo lahat sa akin. Maliban sa mga top executives. Ma, anong nangyayari? Ikaw mismo ang nagluto? Bukas ba yung malaking layoff? Magbibigay ako ng lakas ng loob sa'yo. Huwag mong biguin ang tatay mo. Hindi naman ganong kalaki ang problema. Spoiled masyado yan. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Matandang buhay pa. Kapag naman ako na ang kumpanya mo, ako ang unang magpapaalis sa'yo. Halika, umupo ka na at kumain. Sige na. Sige, bibigyan kita ng mukha ngayong gabi. Pwede mo bang kausapin ang anak mo para sa amin? Iwanan mo na kami. Sige na. Oo nga, kami ay 50 anyos na. Kung tatanggalin kami, paano na ang aming kinabukasan? Ang nanay ko ay mahigit 80 taon na. May cancer. Umaasa lang sa maliit kong sweldo para mabuhay. Kakakapasa lang ng anak ko sa graduate school. Ma'am, naway maawa naman kayo sa akin. Tulungan niyo naman kami. Huwag kayong mag-alala. Maniwala kayo sa anak ko. Ang pagtatanggal na ito ay para sa mga bukbok na nakakasama sa grupo natin. Kayo ang mga haligi ng grupo, basta't magtrabaho kayo ng maayos. Sa pagtatanggal na ito, hinding-hindi kayo matatanggal. Sigurado. Salamat ma'am. Naniniwala ako sa inyo. Sa sinabi niyong yan, nakahinga na kaming maluwag. Anak, naniniwala ang nanay mo na magagawa mo ito. Tara na, pasok na kayo. Napakabata pa ni Xiaoli, may ganoon ng mga tagumpay. Malamang siya na ang magiging pinakabatang direktor ng grupo. Tama na. Ang pulong ngayon ay para sa pagbabawas ng tauhan ng grupo. Kaya't huwag nang mag-aksaya ng oras. Simulan na natin. Bakit nandito ang mga to? Kayong mga to, hindi ba't sinabi na ni Boss Cheng na tanggal na kayo? Paano kayo nakapagpakapal ng mukha? Ang kakapal talaga ng mukha ninyo. Oo nga, hindi na kayo magiging mga tauhan ng Yineng Group. Hindi dapat kayo nandito. Ano ba? Hindi pa naman kami opisyal na natatanggal. Bawal ba kaming makinig? Kung gusto mong makinig, tumayo ka ng tahimik dito. Huwag kang magdulot ng gulo. Sige, dito lang ako at makikinig ng maayos. Gusto kong makita, sa pagkakataong ito, kung ilang mga buwaya ang aalisin sa grupo. Ang pagbabawas ng tauhan sa pagkakataong ito ay desisyon ng chairman at ipinagkaloob sa akin ang buong kapangyarihan. Layunin nito ay alisin ang mga backers sa grupo at ang mga buwayang sumisira dito. Batay sa aking pagsasaliksik, sa buong grupo, mayroong 38,726 na empleyado. Sa pagbabawas na ito, 9,600 at isang empleyado. Ang lakas ng loob mo. Nababaliw ka ba? Si Li Cheng, magtatanggal ng 1/4 ng tao. Ano ba ang iniisip ni Li Cheng? Ang grupo natin ang numero 1 sa bansa. Hindi ba magkakaproblema kung ganito ang gagawin? Ba, ang mana? Tahimik. Ang listahan ng mga tatanggalin ay aking pinag-aralan at pinasya. Kung mayroong pagtutol,
maaaring iulat sa chairman. Sige, ipinapahayag ko ang unang pangalan sa listahan. Sao Kwan, Talagang ang lakas ng loob mo. Grabe ang lakas ng loob niya. Pat si Xiao Quan, pinutol pa niya. Ginto yan ng kumpanya ah. Mukhang magkakagulo na sa grupo. sunod na si Wang Guobang, Liang Wo, Zhao Kangli, Liu Yongfu at ang 960 empleyado. Paano nangyari ito? Paano? Wala na, tapos na ang lahat. Bukod sa akin, sila pa ang tinanggal mo. Alam mo ba kung sino-sino ang mga tinanggal mo? Sila ang mga haligi ng grupo, mga matatagal ng kawani na kasama sa pagpapatatag ng grupo. Bawat isa sa kanila ay sandaligan ng grupo. Ano ba ang ginagawa mo? Guguluhin mo ba ang Yineng? Ano ka ba? Ikaw ay empleyado. Ako ang leader. Alam mo ba ang kahalagahan ng pagtatanggal? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pag-unlad ng grupo? May utang na loob ako sa chairman. Hindi ko hahayaang sirain mo ang Yineng. Malinaw na sinabi sa plano ng pagtatanggal. Ang tatanggalin ay mga backer. Ang tatanggalin ay mga buwaya sa kumpanya. Ang tatanggalin ay mga panganib sa grupo. Ano ba ang ginagawa mo? Nanggugulo ka lang. Ikaw ang dapat mag-isip-isip. Sasabihin ko sa'yo, Hindi lang kita tatanggalin. Ipapaalam ko pa sa buong industriya na ipagbawal ka. ipagbawal ako? Talagang hindi ko maintindihan na ang ating chairman na napakatalino ay nagkaroon ng tulad mong tangang anak. Ikaw, Tama na. Dapat nang tapusin ang komedyang ito. 30% ng mga kliyente. Alam mo ba kung gaano kalaki iyon? Ha? Ang utos ko sa iyo ay tanggalin ang mga pabigat sa kumpanya. hindi yung magtaksil ka sa mga tumulong sa'yo. Hindi na lang natin pag-usapan ang tulong ng mga matatandang kasamahan sa grupo. Kahit ang kakayahan nila sa trabaho ngayon ay hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang lamang nila kumpara sa mga bagong empleyado. Bakit mo sila tatanggalin? Ako, Dahil ba hindi sila marunong mambola? tatay. Tatay! Nagkamali ako! Talagang nabigo ako sa iyo. Tatay! Mali ako! Sa pagkakataong ito, ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako ngayon. Isang beses lang. Pagkakataon, marami na akong pagkakataong ibinigay sa iyo. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Ako. Akala mo ba hindi ko alam? Yung pagmamakaawa mo na tulungan ang pamilya ni Kiao Yun dahil nakita kong tapat ka naman, pumayag ako. Ano ang nangyari? Binigay mo ba kay Kiao Yun ang perang ipinadala ko sa iyo? Ang pamilya nila. Dahil chairman ka kaya nagkunwari lang sila. Pera lang ang habol nila sa'yo. Sa tingin ko, tama ang ginawa ko. Yung mga perang ipinadala ko sa iyo, saan mo ginamit? Ako. Ang mahal naman ito. Hindi ko inakalang darating ang araw na gagamitin ito ng anak ko laban sa akin. Akala mo ba ang transaksyon mo sa kanya ay hindi ko alam? Ang tatay mo kahit papaano ay pinakamayaman sa buong bansa. Wala ba akong ganitong kaunting utak? Nagkamali ako. Nabulagan talaga ako ng kasakiman. Hindi ka nagkamali. Kami ng nanay mo ang nagkamali. Noon pa man, hindi na dapat kami umasa sa iyo. Ginoong Licheng, ikaw ay pinaghihinalaan sa paglalason, pagnanakaw ng pondo ng kumpanya at pagtanggap ng suhol. Mangyaring sumama ka sa amin. Paano nangyari ito pa? Wala akong kasalanan. Kung pinagbigyan mo ako mula pagkabata na magtamasa ng kayamanan at karangyaan, paano ako magiging ganito? Dalhin na siya. Wala akong kasalanan! Pa! Wala akong kasalanan! Pa? Boss Lee? Nakumpirma na. Si Li Cheng ay talagang hindi iyong tunay na anak. Ang iyong tunay na anak ay talagang si. Sabihin mo. Ano? Siya pala.